At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 211 para dito kay Kalbo at huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan at kanina nga ay dito tayo natapos. Yun sa pag-iimbestiga nila ay sa tunay na identity ni Amy Mask at nawang continuation yan sa ito naman na. Talo naman dito yan sa side na nila Atomic Samurai dahil ito nga nakatayo. Itong apat sa parang monument na nga to at ito nga nakalagay still for the successive generations of the Council of the Swords Masters at ito nga darasal itong apat na to. So sila na ngayon yung panibago na The Council of the Swords Masters. At ito nga ngayon salita na. Ito si Yuta. So ito nga yung anak ni Amhare. So sa mga nakakalimot, ito si Amhare. So kasama siya dun sa nakipaglaban sa Monster Association pero yun nga lang namatay siya. At so ito ngayon biglang pagkatapos nga magdasal ni Yuta, sabi niya nga dyan na tatapusin niya lahat ng mga halimaw, papatayin niya yan. Yung mga natira sa Monster Association at pagsisihan daw lahat ng halimaw na tinake niya yung will ng kanyang tatay. At ito nga ngayon salita na si Nichirin. Sabi niya nga dito sa dalawa na pasensya na kung naging mas malakas lang sana siya hindi sana mamamatay yung mga tatay nila. Pero ito nga salita na itong si Shido. So ito si Shido naman, siya naman yung anak ni Zanbai. So sa mga nakakalimot, ito si Zanbai. So ito yung kalbo nakasama nga dun sa nakipaglaban din sa mga halimaw sa Monster Association. So ito binabanatan niya. Ito si Black Sperm pero yun nga namatay rin to. At ito ngayon sabi ni Shido rito kay Nichirin na itong kanyang ama ay nabuhay yan na parang isang katulad ng warrior kasi nga raw live by the sword. Itong si Zanbai kaya naman nung mamatay yan sa may battlefield sigurado isang malaking karangalan daw yan para sa kanyang ama. At ang tuloy pa nga rito ni Shido at since na nakaligtas nga raw itong si Nichirin yung pinaka-head ng council ng Swords Master kaya sigurado masaya at payapa na itong kalagayan ng kanyang ama. So ibig sabihin na to ni Shido okay lang daw lahat ng nangyari sabi niya ganyan kay Nichirin. At then ito nga ngayon salita na itong si Atomic Samurai pero yun parang down pa rin itong si Nichirin. At ito ngayon sabi ni Atomic Samurai dito kay Nichirin nakamusta na raw ba siya, kamusta na yung kanyang katawan. At ito nga ngayon biglang tok 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 na ni Nichirin ito kanyang panibagong paa. So ito kasi diba akala nga natin patay na itong si Nichirin kasi talagang natunaw diba yung half nung katawan niya. At ito nga sabi ni Nichirin katulad sa nakikita ni Atomic Samurai okay na okay raw siya. At ito ngayon pagdating naman daw sa pagmamaster sa mga bagay at eto nga ngayon bilang parang pumuwersa itong si Nichirin sabi niya nga rito kung isi-circulate mo itong iyong ki dito sa iyong sandata ay magiging parang perfect na part ng katawan mo raw itong iyong sandata. So pares lang daw yan sa espada pati na sa mga artificial na katawan o sa artificial na parts ng katawan. At eto nga biglang hinagis niya itong kanyang mansanas at eto nga ngayon boom 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 grabe dito pinaghihiwa na in-slice ni Nichirin na pagkabilis-bilis dyan etong mansanas ikot-ikot dyan itong kanyang espada. At pagkatapos nga niya eto nga ngayon biglang sinaran na ni Nichirin etong kanyang espada at after nga niya boom grabe na-slice dito itong pagkalaki-laking mountain sa likuran nito ng mansanas. At ito nga ngayon laglag dyan, tumalbog pa itong mansanas. At ito ngayon dampot-tapot ni Shido itong mansanas. Sabi na nga dyan walang slice itong mansanas pero yung mountain talagang nawasak, na-slice siya. So grabe ang lupit nito ni Nichirin. Pero ito sabi nga ni Nichirin na hindi niya naman iniwasan ay ang mansanas talagang in-slice niya, kinat niya rin daw yan. So kaya nga ito talagang nagulat dyan itong dalawa kasi nga wala naman sila nakikita na slice o kahit na maliit na cut dito nga sa apple. So kaya nga ito biglang lapit na si Atomic Samurai at kinuha niya itong mansanas. Sabay sabi niya nga rito kala Shido na hindi pa nga pala nila nakikita itong katangi-tangi na skill ni Nichirin pagdating nga sa kanyang espada. At ito nga sabi nito ni Atomic Samurai dahil nga sa sobrang bilis ng style na ginagawa nito ni Nichirin dyan sa kanyang swords play kaya hindi mo raw talaga makikita na mag-open o na-cut up na yung isang bagay. At ito nga ngayon sabi ni Atomic Samurai ibig sabihin hindi raw napansin ng mansanas na to na pinag-slice na siya, nakinat na siya ni Nichirin. So kaya nga ito nagulat lalo itong dalawa si Yuta at saka nga itong si Shido. At ito nga ngayon pinapawis itong si Yuta, hindi siya makapagsalita. Sabi niya nga dyan na hindi niya raw naiintindihan yung sinasabi ni Atomic Samurai pero isa yung sigurado siya napaka-fascinating, napaka-lupit daw nito sabi niya ganyan. At ito sa kabilang banda ay parang na-excite din ito si Yuta. Sabi niya nga dyan amazing, napaka
napakagaling at di niya raw inaasahan na pwedeng umabot yung swordsman sa ganyang peak, yung sa ganyang klase na magkakaroon sila ng skill na ganyan, yung tipong di mo nga mapapansin na nakat ka na. So kaya nga ito, sabi nga ni Yuta, sige, sali ako rito, sabi niyang ganyan. At yung pagkatapos nga niyan, ito nga, baling na si Atomic Samurai dito kay Nichirin. Sabi niya nga dyan na mukhang di pa rin daw kinakalawang ito si Nichirin. Nabuti naman, sabi niyang ganyan. Pero yun salita, ito si Nichirin, sabi niya nga rito kay Atomic Samurai, pero may nabalitaan daw siya. At sabi niya nga rito na diba si Bang nag-retired na bilang isang hero, at ito ngayon nagulat itong si Atomic Samurai. So ito hindi ko alam kung ba't parang nagulat dyan talaga itong si Atomic Samurai. So parang hindi niya pa ba alam na nag-resign na si Silver Fang? Pero ito nga, tuloy ngayon ni Nichirin. So paano na ngayon yung gagawin nito ni Atomic Samurai? Kasi di ba nga raw kaya pumasok sa pagiging hero itong si Atomic Samurai para maipag-compete siya kay Silver Fang. Ngayon wala na, nag-resign na si Silver Fang. So yun, so paano na nga yung gagawin ni Atomic Samurai? So kaya ito ay salita si Atomic Samurai, sabi niya nga dyan na oo, dati ayun yung rason niya, pero ngayon hindi na, nag-iba na, sabi niya ganyan, dahil meron daw siyang na-experience dito na hindi niya makukuha kung saan lang. At ito nga siguro yan, naisip niya yun ay pag-teamwork siya dito sa ibang mga S-rank hero pa. At ito nga, napapangiti na ito si Atomic Samurai dyan. At ito nga ngayon, sabi ni Atomic Samurai, pero ganun pa man rin, dun sa mga top heroes sa may Hero Association, may isang lalaki ro na hanggang ngayon talagang di niya ma-imagine, di niya matansya kung ganong kalakas yun. At ito nga, referring dito kay King. So grabe, sobrang lakas talaga nito ni King natin. Pero ito nga, sabi ngayon ni Atomic Samurai na ngayon depende sa pagtatansya niya dyan kay King, sa lakas ni King, kung papatuloy siya sa pagiging hero o hindi. So ito, napa-oho na lang ito si Nichirin dyan. So parang naging interesado siya sa sinabi nito na Atomic Samurai, sino ba yung si King? But din ito nga ngayon, alis na ito si Atomic Samurai. At ito ngayon, tingin-tingin lang itong sila Nichirin nga dito. At sabi niya nga dyan na talagang nagbago na itong si Atomic Samurai. At ito tuloy pa nga ni Nichirin na naging mas tolerant na itong si Atomic Samurai dun sa ibang mga tao. Kasi diba dati parang ang yabang, parang arrogante itong si Atomic Samurai, pero ngayon hindi na. At parang masabi nga raw ni Nichirin na mas lumawak na itong paningin nga nito ni Atomic Samurai. At ito tuloy ngayon dito ni Nichirin, at ito masaya siya, sabi niya nga dyan na inilagay ni Atomic Samurai yung kanyang sarili sa mga malalakas pang individual. So ibig sabihin sumama siya sa ibang mga malalakas pa, at ngayon alam niya na kung ano pa yung iba't ibang klaseng sukatan ng lakas. At ito nga, talagang nangingiti lang ito si Nichirin, sabay sabi niya nga dyan, aba, mukhang di na rin talaga masama yung maging isang hero, sabi niya ganyan. At ito nga, tingin-tingin lang ito si Yuta, parang di niya naiintindihan yung sinasabi dito ni Nichirin. But then pagkatapos nga niyan, ito nga biglang talo na dito sa side tama, at saka nga nito ni Genos. At ito nga, pabalik na sila dyan sa may HQ. At then pagkatapos nga niyan, is yan guys, so hanggang dito lang itong sa episode 211 natin. At so ayan, ano naman kaya ang gagawin nito ni Kalbo natin dyan sa pagbabalik niya sa may HQ. At then ito nga guys, ulit maraming salamat sa panonood dito kay One Punch Man natin, kay Kalbo natin. At ayun, hintay lang para sa kasunod na episode dito. So yun, so lagi mag-ingat, God bless niyo lahat, at kita-kits tayo ulit.